Magandang araw mga nanay. For today's ganap nga po ay andito kami ngayon sa Balayan, Batangas. Napakaganda at napakalinis nga din po ng bayang ito, ang Balayan, Batangas. At ngayon nga po pala ay schedule na naman ang aking check-up. Kailangan ko na naman pong makipagkita sa aking doktor na si Dr. Arellano. Ito nga pong mga nakaraang araw ay medyo malimit na nga po ang pagsumpong ng aking tiyan. Kaya kailangan po talagang magpatingin na po uli ako. Last August nga po pala dapat ang check-up ko, kaso nga po ay nagpasukan. Syempre inuna ko po muna ang aking college at ang aking high school. Medyo malaki-laki rin po ang bayarin nila sa school. Kaya nga po ngayong kaming October na nakabalik ay parang late na po kami ng 2 months. Kaya nga po ako'y nagkakabakabanat. Gawa nga po at medyo nagsasasakit na po ng malimit ang aking tiyan. Syempre obligasyon din po talaga nating unahin ang ating sarili minsan, dahil kung hindi po talaga natin aalagaan ay paano tayo makakapaghanap buhay. Yung marami-rami na nga po ang mga nag-iintay kasi 9 AM po ang open po ng clinic. At ayan nga po si Kadok, siya na nga po ang pumila para hindi na raw po ako mapagod kasi nga po wala po ako tulog talaga magdamag. Galing pa po yan ng duty, diretso po siya kasi wala po akong kasama sa pagpapacheck up, wala pa rin po yung tulog. Napakabait po at napakatyaga din po ng asawa ko. Talagang galing po yan ng trabaho ay pagkadiretso naghubad lang po yan ng uniform at minadali na po niyan ako. Mas natagalan pa nga po ako na sa pagliligo, gawa po wala pa po akong tulog. At ayan nga po tinawag na kami na daw po ang sunod. Kapag po kasi nasumpong ang tiyan ko ay hindi po talaga ako nakakatulog magdamag. Syempre alas 12 po ako nagsasarado ng tapsihan ko, naglilinis-linis pa. At pag nakirot nga po ang tiyan ko ay hanggang paumaga na po ako nakakatulog. At nagising po ako yung mga alas 10 na ng umaga at nagsisimula na nga rin po ang aking pagtitinda. Ayan, naglalakad na nga po kami ni Kadox, papasok na nga po kami doon sa may outpatient. Hindi ko po alam kung makakapag-video kami sa loob kung papayagan po kami. Dati po kasi ay pinayagan kaming mag-video pero pang ano lang daw po yun, para po daw matandaan ko po kung paano po ang mga pag-inom ng gamot ko, dahil bawal na bawal po daw talaga mag-video. Yan, naghintay pa po kami dyan ng mga ilang minuto bago po ako pumasok sa loob. Medyo kinakabahan nga po ako dyan kasi nga po ay sumasakit po ang tiyan ko. Syempre i-BP nga po muna ako bago po pumasok sa loob. At mataas nga po ang BP ko, 140/100. Sabi nga po ng assistant ni Doc ay kung pwede daw magpahinga muna ako kasi i-BP daw po niya uli ako. Sabi ko okay lang naman ako, wala naman akong nararamdaman na hindi maganda. Kailang ulit nga ng tanong sa akin ang assistant ni Doc kung okay lang ba daw talaga ako kasi ang taas nga daw po ng BP ko. Palagi po kasi akong puyat kaya siguro tumataas ang BP ko minsan. April 20, yung 11 centimeter noon. So, sabi ko nga, dapat monitoring ulit ngayon para makita mo, lumalaki ka. Kasi remember, ang pancreatic adenoma, parang bukol din po yan, pero non-cancerous. Kumbaga, hindi siya yung cancerous. Siyempre, ang pancreatic cancer, 6 months lang yan. Diba? Lampas-lampasan naman tayo. So, ano lang talaga dyan, i-monitor natin. Kasi hindi naman tanggalin yung pancreas mo kung mayroon pang pancreatic adenoma. No? So, pancreatic adenoma, para bang myoma. Kung kumbaga sa mattress, may myoma siya, hindi naman cancerous ang myoma, unless talaga nagdudulot na ng pagkabahala na talagang pinatanda. So, kumusta ang Yan, pinaliwanag na nga po lahat dito uli sa akin kung ano po ang kailangan ko pang mga gawin kasi nga po ay medyo napapadalas nga po ang pagsakit ng aking tiyan. Kaya nga po talaga kailangan doble-doble or triple ingat po talaga ako, lalong-lalo na po sa mga kinakain ko. Mahina na po talaga kasi ang panunaw ko. Panibagong reseta nga po pala uli. Yan, binresetahan nga po pala ako ni Doc ng para sa sakit po, para sa kirot. Medyo may kamahalan nga po talaga ang aking mga gamot. Yan, reseta po sa kabag. At yung pong pangatlo ay ang para sa paggalaw po ng aking bituka dahil po mahina nga po ang panunaw ko. At para daw po ako ay makatulog ng maayos, binigyan niya nga rin po ako ng vitamins. At meron naman po uli ako request ng
ng ultrasound. Yan, kailangan naman po talagang mag-ipon, kailangan naman po magtinda po ako, kaya nga po yung mga customer ko dyan, bumili po kayo ng bumili at nang makaipon naman po ako ng aking panggamot at pang pa-ultrasound. Yan nga po pala ang aking kinakain. Halos malimit po ganyan na hindi po ako nawawalan yan araw-araw. Minsan na nga lang po ako kumain talaga ng mga karne dahil bawal na bawal po yun. At hindi naman po lahat din ng prutas at gulay pwede sa akin. Kailangan pong pakiramdaman ko po talaga pagkakain ko kung sasakit o hindi. Pag hindi po sumakit ay ibig sabihin pwede po ito sa akin. Yan, bawas din po ako sa kanin dahil number 1 po talaga din ay mahirap po pag maraming kanin po ang nakakain, kaya po mas maganda po talagang puro gulay na nga lang po. May kamahalan nga rin po ang gulay ngayon, kaya po talagang kung ano na lang po yung available sa rep namin, yun po ang kinakain ko. Para na nga po akong kambing dahil puro damo-damo po ang kinakain ko. Malaki na rin nga po ang pinayat ko dahil kailangan ko nga rin po magbawas po ng timbang. Kaya po yung mga nanay na katulad ko, mag-ingat po kayo sa sarili ninyo nang tayo po ay makasama natin ang mga anak natin ng matagal. At ito nga po palang sakit ko ay common po sa mga lalaki dahil ito po ay nakukuha din sa mga mahilig mag-inom at manigarilyo, sa mga pabaya sa mga pagkain. Ang akin naman po ay sabi ni doktor ay baka po daw ay naman ako dahil hindi naman po ako naninigarilyo at hindi rin naman po ako nagiinom at maingat naman po ako sa mga kinakain ko. Kaya nga po may advice ko ay kailangan talagang piliin po din natin ang mga kinakain natin dahil nasa pagkain po nga natin ay kahaba ng buhay natin. Pababayaan ko po kasi din ang aking sakit ay mawi din po ito sa hindi maganda kasi maapektuhan po niya ang iba pong organ sa loob ng tiyan. Kaya nga po sana kung meron po kayong mga nararamdaman na kakaiba sa tiyan nyo at sa parte ng ating katawan ay wag po basta babaliwalain. Kung hanggat maaari kailangan po nating magpa-check up. Buti nga po ako talagang na-detect po talaga ng maaga dahil nakaramdam po ako na hindi maganda ay nagtungo na po talaga ako sa doktor at kailangan po lahat ng pinagaway ginawa ko na nga po. Talaga pong inasikaso po namin dahil hindi po basta-basta rin ng magkasakit. Napakahirap po at napakamahal po magpagamot sa panahon ngayon. Kaya nga po kung ano po yung dapat na gawin ay siya po talagang ating susundin. Kaya nga po mga nanay dyan, mga tatay dyan, mag-ingat po tayo palagi. At yan nga po, bumalik nga po kami ni Kadok sa Save More. Nagpahinga lang po ng konti at namili nga po ulit kami ng mga gulay at mga iba pong gamit sa kusina dahil ang araw na nga po kung hindi nakakapamalingki dahil palagi pong nasakit po ang tiyan ko at kailangan po rin talagang magtinda ako. Siyempre kailangan ko pong alagaan sarili ko at kailangan ko pong magtinda. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil hindi po tayo pababayaan ni Lord. Basta kailangan lang po huwag tayong sumuko. Kahit gaano kabigat ito, kahit gaano kahirap ang pagsubok, tuloy-tuloy lang kasi lahat naman po ay talagang naandyan si Lord at hindi po tayo pababayaan. Alam niya po na kayang-kaya po natin ito at malalampasan ko rin po ito namin ng pamilya ko. Kaya nga po kayo dyan, ingat po tayong lahat. At ayan, nakapamili na nga po kami. Napakamahal nga po talaga ng mga gulay. Nakakasakit na nga rin po ng ulo. Bakit nga po ba napakataas na ng mga presyo ng bilihin ngayon? Parang hindi na talaga kakayanin. Tandaan po natin na bawal pong magkasakit dahil sa sobrang hirap na po ng buhay sa panahon ngayon. 1:30 AM na nga po pala ng madaling araw dito ngayon at paluwas na nga po si Kadox. Hindi na nga po ako nakatulog dahil po nagluto pa po ako ng kanyang babaunin pagkain para hindi na po siya bumili doon. Medyo may kamahalan din po talaga ang pagkain sa airport. Ayan, wala pa rin po siya ding masyadong tulog pero kailangan pumasok dahil bare months na po. Kailangan po talagang laging duty dahil marami pong umuuwing OFW. Yan, medyo nawawala-wala na nga po yung boses ko. Ganito po pag madaling araw, medyo po nawawala-wala po yung boses ko. Kaya po mag-ingat lang po tayo sa ating sarili. Thank you talaga sa aking asawa at napakabuti. At thank you Lord, talagang hindi niyo po kami pinababayaan. Thank you po kuya sa pinadala niyong pagkain and may God bless you always po and take care always po. Alfonso ba naman? Pinabuksan ko yung camera kasi may baba ka na lang.
Hey guys, yan, nandito po ulit si Mrs. Licado's Corner. Medyo matagal-tagal po kaming walang vlog po sa aming channel kasi ay may mga pinagdadaanan din po kami sa buhay na syempre mas priority po din namin ni Cadox yung aming mga health, ano ba yan? Yung aming mga, parang hindi na ako sanay mag-vlog yan. Priority po namin ni Cadox yung aming kalusugan. Siyempre, kailangan po yun sa anuman pong bagay. Inuna po namin yun. Kaya po, ngayon po ay nag-upload naman po kami minsan, kaso lang hindi po dire-diretso talaga kasi busy din po si Cadox sa kanyang trabaho, tas ako naman po dito sa aming munting tapsihan, sa aming pong dito po sa Bukana. Ngayon po ay sabi po niya ay mag-vlog daw po ako kasi 2 days ago nag-post po ako ng corner po ng burger with fries kasi nga po ay kailangan po naming maka-raise po ng funds para po sa aking pong medicine at saka po sa aking pa-ultrasound kasi last year po hanggang sa ngayon bali monitoring ko kasi 16 months ko na po ng monitoring ng aking pancreatic adenoma ay medyo kinapos na po kami ni Cadox ng budget kasi last August nagpasukan pa po yung cards namin, yung mga ganun. May mga hindi po kami na-expect na mga gastusin, kailangan ko na po talaga din po ang monitoring. Kaya nga po, na pag-isipan namin, sabi ko sa kanya na magbenta po ako ng burger with fries, kung ano po yung malikom ko, yung pong pambili ko po ng gamot, ay akin po munang ibibili ng pambenta para po yung kikitain ko, iipunin ko kung makamagkano ako, tapos bebenta uli kung ano po yung pwedeng iluto ko, ganun. Kaya thank you po sa lahat po ng mga nag-order sa amin dito sa aming barangay, sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, sa mga suki ko, at syempre sa mga sponsor po, sa mga nakakita po ng post ko, at thank you po. At nakaipon po kami ng 86 na orders po. Naka-86 na cheeseburger with fries. Yan, ito nga po yung gagawin ko ngayon. At medyo okay naman po at kikita po ako. Bali, konti lang naman po sa bawat pong isang pack ng burger with fries. Kikita po ako ng 17 pesos. Imagine niyo po, 17 pesos times 86. Yan, malaki-laki na rin po yun. Kaya po, ito po ang gagawin ko. Siguro po mga after po nito, siguro sa isang araw papahinga lang po ako, ay pap-order po ako. Sana po ay marami pa pong mag-order. Kaya po, maraming salamat po. At mamaya po ay i-deliver po namin ito snack. Bali, 12 na po ngayon dito ng tanghali. At nandito po yung anak ko, wala po siyang pasok, tutulungan niya po ako. Si Badiday, sana po tutulungan niya, kaya lang nagka-emergency siya. Kaya papakita ko po sa inyo yung mga ingredients ng aking burger. Simple lang naman po ito, yung mga usual burger, pero sabi nila masarap daw naman po yung burger namin. Yan, french fries, syempre yung cucumber, tapos yung sliced cheese, yung ketchup, yung dressing. Siyempre, ang gamit ko po ay CDO. Yan, baka naman. At gardenia po sa buns. Yan, burger buns. Medyo mahal nga lang po din yung burger namin kasi hindi po talaga ako gumagamit ng medyo ingredients, lalo na po sa buns kasi gusto ko po masarap po talaga. At saka po, yung coleslaw po, nasa ref na po, na-prep ko na po siya kagabi. At kaya, para po dire-diretso na. Kaya po, mga kadokers, sana po ay pag-supportahan niyo po kami muli sa amin po YouTube channel. Yan. Yung ako po ay hindi ko po alam kung masasabi ko kung ako ay okay. Basta, ang akin lang po ay whatever happens, okay lang, tuloy-tuloy lang po ang buhay at hindi po ako nasuko. Medyo pumayat nga po ako. Kung dati ay
ang laki-laki ko. Ngayon po ay pumayat. Yan, medyo pumayat. Kay Kuya Tolits man ay dati ay grades na walang hubog. Ngayon po ay medyo may hubog-hubog na kasi kailangan ko po talagang mag-diet. Dahil ang kinakain ko po ay hindi po talaga lahat masarap. Kaya hindi po. Kaya po maraming salamat po sa lahat ng mga nag-orders. At gagawin na po namin ito. Thank you po. Abangan nyo na lang po mamaya po ulit at babalik po ako. At ito po, nagluluto po ang aking anak ng patis. Yan. Piprito. Ano mo, sabay-sabayin mo na. Yan, nagpiprito na po siya ng patis. At ako naman po ay nag-chop na po ng cucumber. Ayan. At after po nito, magpe-prep na po kami. Gagawin ko na po yung burgers. Then, magpa-fry na po ako ng french fries. Tapos, patas-patas na lang po. Dalawa lang po kami nung anak ko na naggagawa. Yan. Thank you nga po pala sa mga nag-order. Yan. Sana ay matapos po namin ito ng before 3 PM kasi ay maaga pa naman po. Maraming pong salamat sa inyo at makakaipon po ako ng pambili ko po ng gamot at pampa-ultrasound. Yan, thank you so much po at Tito Vilma at Tito Bobby. Thank you so much po. Hindi nyo po talaga kami nakakalimutan. Thank you po, tita. Yan, naggagawa po na ako para po dito. Kanina po kasi kaya hindi kagad ako nakapag-start brown out po mula 7 AM. Brown out pa po. Nakatanghali na rin po akong ano't gabi na rin po ako nakatulog. Init. Ayan. Ito yung mga iba pa yung buns saka fries. Mandali lang naman din iluto ang french fries sa deep fryer. Ito nga po pala yung ginawa kong coleslaw. Bali, dalawa po siya. At pangsan ko. Naminis ko na dyan. Okay. Yan, dito po tayo sa aming bahay na. Dito po tayo kay Jasper. Tao po! Okay. Yes. Tao niyo. May nagpapabigay ng snack. Alfonso ba naman? Pinabuksan ko yung camera kasi may baba ko na lang sa camera. Ayan, pinapabigay na eh. Erika Monte. Erika Monte. Erika Cortero. Oo, hindi na lang. Baliktari na natin ito ngayon. Oy, yung sinigay, balik nyo doon. Sakto nga. Aba. Burger with fries. Yung iba cheese stick na ang laman na ubos ako. Dami naman. Oo, yan. Dami. Ay, Erika Monte. Maraming salamat. Sakto-sakto. Kaya Carter Shuttle. Kartero ng shuttle. Salamat sa inyo kasi sakto-sakto lalaot kami. Fantastic po. Yun na lang ang ibabao namin. Lalaot namin ulit bukas. Oh, madami. Hindi pa nakakaalis ngayon. Ang dami nito ah. Hindi pa nakakaalis. Sakto yan. Babaw natin. Thank you. Kalatamalak na. Akala ko alak. Thank you, Jeff. Salamat. Salamat. Picture rin. Picture tayo. Sige, okay. Tama ka na.
1, 2, 3. Sabas pa. 1, 2. Ayaw pa niya. Oo. Okay na. Thank you. Thank you, Jeff. Thank you. Lumamig na yan. Gawa ng anak na. Thank you, Badiday. Thank you. Napasama pa sa... Thank you muna. Salamat sa akin number 1 suki pag siya ang aking closing. Ang alauna. Yan, salamat. Salamat. Thank you so much. Di na talaga ako sanay. Ay, salamat gabi-gabi ha. Yan, salamat. Dini kami kay Nadjen. Kaya si Mama Sang na po ang magdadala. Thank you po kay Erica Monte at kay Kuya Cartero, Kuya Edgar, kay Kuya. Ayaw po niya talagang pasabi ang kanyang name. Mamaya po namin dadalhin kila Ate Joby at kay Badiday. Papunta na po kami kila Marikit. Mamaya po ang kay Laralby. Dini pala ay daan ay utin. Ayan. Dini ka pala tutulay. Sino ba si Marikit? Si Marikit. Sino si Marikit? Si Nadjel. Yan. Sa trabaho. Sa trabaho po si Nadjel. Andito po ay ang kanyang mother. Si Poknat. Oo nga. Buti ka naman mo ikaw dito. Pababidyo mo. Ay, oo nga. Yan. Para makita man ako. Neng, marinig ka. Ang ganda na yung bahay niyo. O pwede kang ganyan. Ganyan sa niyo. Mataas pala. Hindi kayo niyo. Ikaw na lang representative ni Marikit. Hindi kayo narinig. Ngayon, punta dito. Yan, para po ito kala Marikit, kay Nadjel, galing po kay Kuya na ayaw na po nang magpa-mention. Hi Kuya, maraming salamat po sa pag-order palagi. Yan, thank you. Kaso wala si Marikit sa kapatid na lang kasi nalibiligan. Yan, para sa mama. Thank you, Kuya. Thank you very much po. Thank you very much. Medyo malamig na nga kasi ay kanina nga ay nakalive pa kami. Salamat po. God bless. Ngayon lang muna ako nakapunta dito. Ang ganda na. Oh, busog si Diyos. Oh, sakto-sakto. May merienda si Diyos. Ayan, ano yan? Burger with fries. Tamang-tama, bagong gising. Sakto kay Diyos. May merienda. Mama, sa ngayon na wala ako nakapunta dito. Sayon. Ayan, ito po ay para kay Badiday. Pinabibigay po ni Kuya. Ayaw na po magpakilala ni Kuya. Ikaw na lang magpasalamat, Badiday. Thank you po. Thank you kay Kuya sa paabot mong merienda para sa aking mga anak. Kay Ate Grace, tuloy lang kahit mahirap. Basta huwag kang susuko. Ayan, order na kayo. Thank you po sa Ate Grace at kay Kuya. Kay Ate Lea dati noong peanut. Ayaw. Yun, ayaw magpakilala siya. Ayaw din magpakilala. Ayaw talaga. Kay Ate, thank you. Oo, ayaw hindi ko na magpakilala eh. Sila daw ay mga silent viewers talaga. Pero kilala nila kayo. Alam mo na mga bahay nila. Yan, thank you po, Kuya. Thank you po. Thank you. Badet. Ayan, at last na po ito na i-deliver ko po kala Frozen. Nadala na po yung kala Ralby Joyce, kila Marikit, at saka kila Badida. Yan, thank you po Kuya. At last na po, ginabi na po yung kala Frozen kasi ay naubusan po kami ng French fries. Kinulang po ang fries. Sabi naman po nila ay pwede daw kahit gabi na. Ayan, maraming salamat Kuya sa palagi pong pag-order po. Thank you so much din po, sabi ni Badida, yung mama ni Marikit, kasi wala pa si Marikit. At sabi po ni Ralby, nag-send na lang po si Ralby ng video message. Thank you po. Punta na po muna kami kila Frozen. Yan, eto po. Thank you. Nandito na po tayo kila Frozen. Yan, para po ito kay Frozen at sa mga kapatid niya. Ito yung pinabibigay ni Kuya na pasalamatan mo ng ay isang kaibigan. Yan. Thank you po kaibigan dito sa iyong pagkain. Thank you po. Yan. Thank you din po sa Ate Grace. Oo nga. Salamat po Kuya sa pag-order. Thank you po Kuya. Bye-bye. Ay, bye-bye. Thank you po Kuya. Ingat
Ingat ka po palagi dyan. Kahit hindi ka nagpapakilala. Thank you talaga. Nagkita na kami kanina. Hindi ko binanggit sa kanya nga at di pa ako nakagawa. Salamat po. Thank you po, kuya. Ayun, mainit pa yung yung burger niyan. Hindi masyado na mainit yung price na lang. Thank you. Thank you po. Kuya. Salamat. Salamat, Neng. Opo, salamat po. Yan, thank you so much, Maring Shane. Thank you so much sa pag ng aking live at saka pag-help na para ma-share yung live ko. Syempre, thank you so much po sa inyo, Kuya Jerry Hunter, kasi ay malaking bagay po yung pag-order niyo po sa aking burger with price at sobra po yung pinadala nyo pong payment kay Maring Shane. Maraming salamat po at malaking bagay po yun sa pag-iipon ko. Ay sana nga po ay makaipon ako. May kulang pa rin po siya ng hindi naman po ganun nakalaki, pero kailangan ko po talagang pagpunta ko po doon ay sapat po yung cash ko para hindi na po ako magpabalik-balik. Yan, maraming salamat po sa pagpapakulay. Sana nga po ay makabuo na kami ng $100 ng after 10 months po ay maka-payment na po kami kay Lolo. Yan, thank you so much po. Sana po ay i-bless pa po kayo ni Lord. Good health po at sana po ay marami pa po kayong matulungan na katulad ko at promise ko po na fighter po naman talaga ako at syempre pag-pray nyo rin po ako, lalaban po ako sa aking sakit at pag po kasi marami po talagang nagpapalakas ng loob, mas lumalakas po yung fighting spirit ko at isa na po kayo sa dumagdag na nagpapalakas ng loob po at buong team nyo. Yan, thank you so much po. Maraming salamat po. God bless po. Magpapa-thank you po din ako kay Kuya Orlan G. Ortega, kay Kuya Ronald Tumbagahon. Yan, maraming pong salamat kay Sir Henry D. Siyempre, kila Kuya Sir Eric Alas at kila Kuya Nuwing. Yan, marami po sila. Marami pong salamat. At siyempre yung iba po, Sir Lutong Kablen, yan, thank you. Sana po ay mag-order po uli kayo. Kay Junis Pino, yan, salamat po sa pagpapakulay din. Thank you po sa lahat po sa inyo lahat. Bago po ko tapusin tong aking vlog ay marami po akong gustong pasalamatan. Pasensya na po sa mga makakalimutan ko, pero alam na po ni Lord kung sino po kayo. Salamat po kila Sir Dennis Sangko, hindi ko po kayo nakakalimutan. Kila Sir Bernard Gatdula, yan, sa lagi pong pagpapayo po sa aming mag-asawa. Kayla sa Planet So Weird, kay Kuya Jimbo. Yan, Kuya Jimbo, sa wakas nagkita na po tayo. At Kuya Jimbo, ay gwapo si Kuya Jimbo. At saka Kuya Jimbo, mas matangkad talaga ako sa iyo. Ayan, kay Nestor Giho at sa kanyang wife. Yan, marami pong salamat. Siyempre sa aking tita, kila Tita Dilma, Tito Bobby, at sa Tita Bibilin, pagaling po kayo. Isa po si Tita Bibilin sa aking naka-inspire po si Tita Bibilin, kaya talagang isa po siya sa nagpapalakas din ng loob ko kasi nakikita po kay Tita Bibilin na fighter po siya. Ayan, kila Kuya Cartero ng Shuttle. Ayan, kaya Edgar Agdual, marami pong salamat. Kay ano ba yan? Nalimutan ko, sumilip si Mama Sang. Kay Mama Sang at kay Mami Short. Sila po yung nag-push sa akin na mag-live. Salamat po. At may sa mga nagpakulay po kanina. Ang tagal ko na po kasi hindi nag-live yan. Thank you so much po. At nagkaroon po ng revenue po yung YouTube channel ko. Yan, nahihiya na po kasi ako talaga mag-live.
At minsan po kasi ay wala na rin po maisip na content, tapos ang dami ko rin pong ginagawa. Ako lang po nagluluto din to, at may pasok ko yung mga anak ko. Kaya thank you so much po sa lahat talaga. Kung may malimutan man po ako ay pasensya na po, kasi sa dami ko po talaga din iniinom na gamot. Minsan nga po ay nakakalimot din po ako. Pero syempre, hindi naman po ganun palagi akong nalilimutan. May mga times lang po talaga na ganun na parang nami-mental block po ako. Kasi halos ano na po ako, sleepless na po kayo. Yung pag po, in pain po ako, hindi po talaga ako nakakatulog. Ayan, marami po talagang salamat sa marami pong suporta po sa amin mula nun hanggang ngayon. Siyempre, sa kay Japper, kung wala naman talaga siya, wala po talaga namang YouTuber dito po sa barangay namin. Sa kapwa ko vlogger dito, maraming salamat. Yan, sa Planet So Weird. Yan, sa mga lahat po ng team. Yan, kaya marami pong salamat kila Tatay Eric K. Corpus, saka kaila Mamay Tala, maraming pong salamat. Syempre sana po ay hindi lang naman po ito sa YouTube ko, kaya po ako nag-vlog. Kasi gusto ko po talaga na ma-maintain po yung medication po, dahil may mga times po, to be honest, hindi po ako talaga nakaka-continuous ng pag-take po ng medicine po. Tapos minsan lumalampas po ako sa check-up po. Kagaya po ngayon ay parang 2 months na po akong late kasi inuna ko nga po yung enrollment noong college ko. Kaya po ako ay medyo mas madalas pong nakakaramdam po ng sakit. Pero po ay kailangan ko po talagang minsan, syempre minsan nababaliwala ko rin po yun kasi sa dami po rin po na expenses na amin. Minsan po hindi ko po napaprioritize talaga yung medicine ko. Syempre may maintenance din po yung asawa ko. Parang mas mura po kasi yung maintenance niya, kaya siya po diretso, tas ako po parang minsan 1 week wala, minsan dire-diretso, parang gayon. Kaya kasalanan ko rin po na talagang minsan ay nakakaranas po ako. Kaya last week, talagang ako po ay halos maghapon at magdamag po sa kwarto, hindi po ako nalabas. Kaya pray lang po ako ng pray. At syempre, kailangan po, laksan ko po talaga yung loob ko. At kung noon po ay natatakot po ako na ipaalam, ngayon po ay mas lumakas po nga yung loob ko ng mas marami pong may nag-a-advise po sa akin. Kaya po, thank you po sa inyo lahat. First of all, kay Lord, hindi po niya po ako pinabayaan. Medyo, syempre yung vlog ko po parang hindi po ganun kasaya. Syempre, ang life naman po natin hindi palagi talaga na happiness lang. Sa tunay na buhay po, may mga pag na mag-isa na lang po tayo, andun po yung reality, yung realidad ng tunay na buhay, syempre. Kaya ngayon po, hindi naman po ko yun laging malungkot. Ganito lang po talaga ako magsalita. Kaya thank you so much po, and God bless you all. Sana po ay makapagtuloy po ako ng pag-vlog ko, and sana po ay may mag-support pa. Yan, may God bless you, and bye-bye. Ay, isa pa po pala, sana po i-include nyo po sa mga prayers nyo. At ayan nyo po, promise ko po na hindi naman po talaga ako susuko. I'm a fighter. Thank you po.